Magandang gabi mga tropa. Muli, ako ang inyong Kuya Allen. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay galing kay Dax. Isang kwento ng hindi inaasahang may spark sa gitna ng sibilisasyon. Minsan talaga, sa pagmamadali natin sa buhay, hindi natin alam na may isang taong nakatitig pala sa atin. Handang magbigay ng init na higit pa sa isang tasa ng kape. Kaya tara, pakinggan natin ang kwentong Ang Barista sa Kanto ng Ayala. Dear Kuya Allen, sana po ay naabutan ka ng lihampong ito na masaya at relax. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan ko noong nakatira pa ako sa Makati. Isang gabi na nagsimula sa inis pero natapos sa isang napakainit na alaala. Nagsimula ang lahat sa tapat ng computer ko. Visit talaga itong mga kalaban ko sa games. Hindi maubos-ubos. Habang pilit kong idinidepensahan ng base ko, biglang nag-collapse ang rice farm ko. Sabay pa doon ang pag-alingaw-ngaw ng ringtone ng luma kong cellphone. Aray ko, ano ba yan? Jologs, di ba? Pero wala tayong magagawa. Yun ang uso noon. Si Marco ang tumatawag. O bakit? Ang tanong ko habang nakatitig pa rin sa screen. Nasaan ka na ba? Asar na tanong niya sa kabilang linya. Nasa bahay, naglalaro, bakit ba? Nasagot ko naman. Ang cheap mo talaga, Dax. Naglalaro ka na naman yan. Hoy, nakalimutan mo na ba na sabi mo magkikita tayo sa Kapiniro? Kanina pa ako nandito sa Greenbelt eh. Ang sabi nito. Patay. Doon ko lang naalala. Si Marco ay halos 5 taon ko ng matalik na kaibigan. Gaya ko, tago din siya. Manager siya sa isang malaking bangko sa Ayala. Sosyal ang dating, laging nakasuit. Pero kapag kaming dalawa lang ang magkasama, napaka down to earth niya. Siya ang takbuhan ko kapag may mga problema ako sa PC o kahit sa puso. Nagmadali akong maligo dahil tambak ang labada, kung ano-ano na lang ang nakasabit sa closet ang hinablot ko. Isang kupas na jeans at simpleng itim na t-shirt. Pwede na to, nasabi ko sa sarili ko. Pagdating ko sa mall, medyo naligaw pa ako. Ano ulit yung kape na yun? Ang tanong ko sa sarili ko. Nagtanong pa ako sa guard kung nasaan ang Kapiniro. Pero mukhang mas nalito pa ang guard sa akin. Buti na lang nabanggit ni Marco na malapit lang yun sa Pastabella. Pagpasok ko sa shop, nakita ko na si Marco. Relax na humihigop ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Ano ka ba, Dax? Ang tagal mo ha. Ang sitan niya agad. Sorry na. Akala ko sa Sabado pa eh. Ang palusot ko habang hinihingal pa. Tinawag ni Marco ang staff, ang barista. At doon, Kuya Allen, tila biglang nag-slow motion ang paligid. Nung lumapit ang lalaki, tumigil ang mundo ko. Matangkad, moreno, at napakaganda ng mga mata. Bagay na bagay sa kanya ang suot na dark green na apron at itim na polo. Para siyang kinuha sa cover ng isang magazine. Leo,
Isang macchiato para sa kaibigan ko. Ang sabi ni Marco na tila familiar na sa staff na yon. Tumingin sa akin si Leo. Anything else po, sir? Hindi ako nakasagot kagad. Nakatitig lang ako sa kanya. Tinitingnan ng bawat detalye ng mukha niya. Ah, macchiato na lang. Salamat. Halos pabulong kong naisagot. Habang nagkukwentuhan kami ni Marco, hindi ko talaga maiwasang mapatingin sa bar counter. Minsan nahuhuli ko si Leo na nakatingin din sa akin. At tuwing mangyayari yon, ngingitian niya ako. Yung ngiting nakakatuwa Kuya Allen. O Dax, salata ka na ah. Ang bulong sa akin ni Marco habang nakangisi. Baka gusto mong iuwi na rin yung si Leo. Ang sabi nito at nahihiya akong tumawa. Bago kami umalis, nagbayad ni si Marco. Isang huling sulyap ang binigay ko kay Leo bago kami tuluyang lumabas ng shop. Pagkatapos namin maghiwalay ni Marco, nag-asikaso muna ako ng mga bills at nanood ng sine sa G4. Bandang 8:30, binuksan ko ang phone ko. May mga messages mula kay Marco at sa mga housemates ko. Pero ang kumuha ng atensyon ko ay ang isang unknown number. Hi, pasensya na kung naistorbe kita. Si Leo to, yung barista sa Nero. Ang sabi sa text. Kuya Allen, halos malaglag ang phone ko. Paano niya nakuha ang number ko? Tinawagan ko siya kagad. Kinabahan pero excited. Hello? Ang sabi ko. Uy, nasan ka? Napakalalim ng boses niya. Nakaka-relax pakinggan. Pauwi na ako, malapit sa park. Can we talk? Hintayin mo ako sa Salcedo Park. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Hindi na ako nakahindi. Pagdating niya sa park, malayo siya sa formal na suot niya sa shop. Naka-basketball shorts na lang siya at simpleng puting t-shirt. May dalang gym bag. Mas lalong lumitaw ang pagkalalaki niya. Doon ko nalaman yung pasaway kong kaibigan na si Marco. Pasimpleng iniabot pala ang number ko kay Leo nung nagbabayad pa siya. Imbis na magalit, lalo akong kinabahan sa tuwa. Nagkwentuhan kami sa ilalim ng mga puno. Nalaman kong 24 years old lang siya at may pamilya na palang hinihintay siya sa probinsya. Pero kahit ganun, ramdam ko na may something sa pagitan naming dalawa ng gabing yun. Dahil napunta ang usapan namin sa PC games, naimbitahan ko siyang dumaan sa bahay para makita yung bago kong laro. Solo ko ang apartment dahil nasa out of town trip ang mga kasama ko. Pagdating sa bahay, tanging lampshade lang ang binuksan ko. Gusto ko ng chill na vibe. Habang naglalaro siya ng games sa PC ko, pinapanood ko lang ang likod niya. Napaka-broad ng mga balikat niya. Pagkatapos ng mga ilang rounds, naupo kami sa sopa para manood ng movie. Habang tumatakbo ang palabas, nararamdaman ko na ang mga tensyon. Malapit na ang mga balat namin sa isa't isa. Nang matapos ang movie, nagpaalam siyang gagamit ng banyo.
Paglabas niya, hindi na siya bumalik sa kabilang dulo ng sofa. Tumabi siya sa akin. At bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko na lang ang mga labi niya sa labi ko. Napaka-passionate. Kuya Allen, amoy mint at kape ang hininga niya. Binigla mo naman ako. Ang sabi ko nang humiwalay kami para huminga. Ang bagal mo kasi eh. Kanina pa ako nagpaparamdam sa'yo. Ang nakangiting sagot niya habang hinahawakan ng leg ko. Doon na nagsimula ang mainit na bahagi ng gabi. Sa gitna ng dilim at konting liwanag mula sa lampshade, dahan-dahan naming hinubad ang mga saplot namin. Ramdam ko ang bawat muscle sa katawan niya. Ang bawat pintig ng pagnanasa. Sa bawat haplos, tila may kuryenteng dumadaloy sa amin. Dinala ko siya sa kwarto ko. Doon sa ibabaw ng aking kama, naging ganap ang aming pagsasama. Sabay kaming naglakbay sa rurok ng sarap. At nang sabay kaming dumating sa dulo, tila huminto ang oras. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na nakapatong sa akin. Pagkatapos ng lahat, habang magkatabi kaming nakahiga at nagpapahinga, biniro ko siya. Amoy ano ka na, Leo? Natawa lang siya at tiyakap ako ng mahigpit. Masarap naman, di ba? Ang sabi niya, bago ako muling hinalikan. Umuwi rin si Leo nung gabing yun. Pagkatapos naming sabay na maligo. Nagpatuloy ang palitan namin ng text. Pero alam naming dalawa ang hangganan namin. Nang bumalik ako sa shop, pagkalipas ng ilang linggo, wala na si Leo. Sabi ng mga kasamahan niya, nag-resign na raw at bumalik na sa probinsya nila. Namimiss ko ba siya? Oo naman. Pero hindi ako nasasaktan. Dahil alam ko, noong gabing yun, naramdaman namin ang isang bagay na totoo. Kahit panandalian lang, at higit sa lahat, Kuya Allen, ngayon, alam ko na kung gaano kasarap magmahal ng isang barista. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Dax. Isang napakatapang at tapat na kwento mula kay Dax. Minsan ang pag-ibig o ang koneksyon, hindi kailangan magtagal para maging makabuluhan. May mga taong darating lang sa buhay natin para bigyan tayo ng panandaliang saya at aral. Pagkatapos ay aalis din. Pero ang mahalaga, nananamnam mo ang tamis habang naroon pa. Dax, maraming salamat sa tiwala. Sa mga nais pang magbahagi ng kanilang kwento, i-message nyo lang ako. Muli, ito ang inyong Kuya Allen na nagsasabing ang kape ay masarap kapag mainit. Pero ang alaala ang nagpapanatili ng init sa ating puso. Maraming salamat at magandang gabi.